Okay, sisimula na tayo magbiyahe na nag-uulan. Hindi na tayo mag-ulan tips kasi meron na tayo ng luma. Wala pa naman nagbago doon sa mga tips na yun. Kailangan natin lagyan ng kapote tong mga bag natin. Pero hindi na tayo nagkapote. yung pantalon na kapote lang sinuot natin. Kasi may pangpalit naman tayo. Yung pantalon lang yung walang pampalit. Mahirap pagka bibili na naman tayo pagdating na rin dun. Kabibili lang natin. Ito rin palang bag na to. Alam ko, wala namang mababasa dyan kasi kapote lang laman yan. Pero may takip siya. Ang problema, wala siyang quick release, tali lang. Pero okay lang. Lumalakas yung ulan, bilisan natin. Hindi pa tayo nakakalis sa babasa ng jacket natin. Gloves na lang, ang lakas no. Kung kailan pa alis kanina, wala pa eh. Pero okay lang, jacket mabasa, okay lang. Panloob, okay lang din. Ayan na. Sisimula na tayong mag-tag-ulan. Pero okay lang yan. Ang lang naman dyan, dahan-dahan lang. Kahit na wet and dry yung gulong natin, syempre ingatan pa rin natin. Ang mahirap dito yung vision eh. Lalo na ngayon, nakita nyo yung hindi mo pala makikita yung helmet natin, pero pasok na kagad yung kabilang side. Hindi kasi siya nakasara, nakabukas siya ng konti, tumapasok sa ibabaw, so nababasa yung kabilang side. So pag pinanasan natin yan ngayon, yung labas lang yung kaya natin punasan, yung nasa loob hindi. Mahirap yung pag nasa expressway kasi mabilis na yung kilos ng mga sasakyan, mabilis yung andar, ibig sabihin. Ayun basang-basa na yung loob, so kailangan natin punasan yan mamaya. Parang nawala na dito. Ay, meron pa rin pala. So hindi na tayo masyadong makakita talaga. So wala na ba dito? Wala na, konting-konti na lang. So punas tayo sa loob. Try natin magpunas sa loob. Yan, hanap lang tayo ng space dito na pwede tayong uminto. Hindi tayo nakaharang, liit na kalsada rito. Ito, yung ganito, huwag niyong gagawin to yung kapote nyo pantalon lang. Kasi lalo na sa atin, babiyahe tayo ng kulang-kulang isang oras. Pwede kayo magkasakit nito kasi hanginin kayo. Kasi pag nahanginan, basang-basa kayo tapos nahanginan, giginawin kayo nun. Pero sa atin naman, kaya naman natin i-risk yun. Kasakit, edi work from home. May dahilan. Hindi, sabi ko, huwag niyang gagawin niyo kasi nauna yung pagkasakit kayo, hindi kayo makapag-motor talaga. Baka mag-motor na may nararamdaman, di ba? Kapag gano'n yung nangyari, hindi kayo makapag-motor. Wala na. Sayang. Or kung yun yung pinagkakakitaan natin, kailangan huwag ka magkasakit para makapag-motor ka. So, yun. Unang pinakadang naman, huwag pabayaan. Yung health. Sa atin naman, kaya naman siguro yan. Ano naman tayo? Nung dati-dati hindi man tayo basa-basa nagkakasakit sa ganyan. Dito, pwede tayong tumabi dito. Punasan ko lang yung loob. Yan, okay na. Wala rin tayong suot ng balaklava kasi yung balaklava pagka nabasa yung leeg, aakyat yung tubig sa loob, yung babasa yung padding. Bad trip yun. Kaya mo na siya mabasa ng ulan sa sarili niya. Okay, para may tire pressure. Malapit tayong palit ng galong sa likod kasi malapit na niya maabot yung marking. Hinihintay ko lang talaga 60 para sakto talaga. 60 kay Odo para tagbe 20 yung palit. So traffic nga ito malamang. Lunes ngayon 4:22. Late na tayo. Tayo nakaalis kagad. Hinintay pa kasi natin yung kape natin. Ang tagal dumating. Nag-order tayo sa Grab. Syempre hindi naman tayo pwede magkape ng nakamotor. Ito inubos pa natin. Kailangan pa natin ubusin. Sana ganyan na lang. Huwag nga tumuloy. Yabang-yabang ko, sabi ko okay lang mabasa. Pero yung pakiramdam ko parang parang nalagnatin ako. Pero hindi yan, pakiramdam pa lang yan.
Tsaka kakabasa pa lang eh. Hindi, posible namang mapekto kagad yung ulan, di ba? Ba't may baha dito? Malakas ba yung ulan kanina? Sandali lang yun ah. Linis tayo ng motor kahapon eh. So lunes pa lang, wala na. Kailangan natin maglinis ang kadena ulit mamaya pag-uwi. Or bukas na lang siguro. Tignan natin kung kaya pa mamayang madaling araw pag-uwi. Wala nang ulan pero nagpa-fog yung ano, hindi fog, yung di-spray. Galing dito sa mga gulong nito mga ano, sasakyan. Pero ang bagay lang, hindi nag-spray yan. May nakukuha ako eh. Ay hindi, meron palang maliliit na patak. Naambon pa rin pala. Saan mo lamang kayo din. Yan. May baha. Hindi natin makita yung kabilang side kung saan yung walang lubak. Hindi natin makita. Wala, stay tayo dito. Buti pa yun, no? Nakalusot siya sa lubak. Yan na. Dito pa lang, traffic na. Grabe yung traffic ko. Ayoko baba yung pa ako eh, kasi basa eh. May tubig eh. Tsaka kung kaya niya, kung kaya magsasuot ng ganyan, no, yung parang Crocs. Walang protection yan eh. Hindi siya covered. Alam ko pag nabasa, madali siya matuyo pag nakaganyan. Pero hindi siya safe. Hayaan niya na sila. Yan yung nakasanayan ng mga ibang nagmomotor eh. Pero kung dito lang, okay lang din naman yan. Pero kung parang ito si kuya, nakalala move eh. Move it pala siya ngayon. Food Panda pala yung box. Okay. Ang gulo yun. Hindi maintindihan sinasabi ko eh. Move it pala siya ngayon. Okay, sana wala na masyado. Ganyan na lang. Pangit yung kalsada rito pagka nakaulan. Ang dumi. May mga buhangin tsaka putik. Tsaka baha. Mukhang malakas nga yung ulan kasi binaha dito. Okay. Punas. Natulo pa rin pala. Napatak pa rin pala talaga. Kaya akala ko nag-i-spray. Yung mga gulong hindi pala. Maliliit lang yung patak. Eh pag nagsama-sama yung maliliit, parang nag-i-spray. Pag dumikit na sa visor. Tsaka yung batok ko. Parang sasama yung pakiramdam ko. Ayun yung sinasabi ni Papa Oscar na ano, na L3. Dalawa yung pintuan, L300 na van. Parang helicopter pag binuksan yung pintuan ng dalawa. Escort na naman to. Konsorte. Yun. Boom, grabe naman. Kinarangan nila yung mga kalsada talaga. Ibig sabihin, grabe yung ini-escort nun. Ay tama pati yung parang van, Innova ba yun? Inarang sa kalsada. Parang binlock. Or operation yun. Hindi natin alam. Pero hindi pa ako nakakita ng escort na gumanon eh. Inarang yung van sa daanan. Solid eh. Okay, expressway, samahan nyo lang ako. So far hindi pa nainitan yung legs natin dahil sa kapote. Ayun, sasabi ko, nag-spray yung gulong. So wala naman tayo makita. Baka kayo rin. Kadalasan sa SUV tsaka sa mga truck eh. Pero pag sedan hindi masyado eh. Ang problema, basa yung gloves natin. So kulubot na yung kamay natin tumamaya pag nababad pa na matagal. Lalo na yung kanan, kasi yung kanan di nahanginan eh. Nasa throttle eh. Pwede naman, ganyan tayo. Yun, umaaraw na. Nice. Yung van na yan ganyan kalayo, umaabot pa rin yung spray sa atin ng gulong niya. Sabagay kasi umaandar din tayo eh. Pero
Hindi natin alam kung anong distance yung okay. Yan o, lakas ang spray. Kaya di ko na muna pinupunasan kasi magkakaroon ulit maya na lang. Pwede tayo punas. Yun, araw na. Nice. Mas okay na yung mainit sa akin kaysa umuulan. Delikado. Gitna or kaliwa? Gitna gusto ko pero sa kaliwa tayo. Kasi kadalasan napipili natin palpak. So malalaman natin ngayon. Kita mo kung ano ang pili natin, yung palpak. Lumipat tayo, nagganon din. Tama ko lumipat tayo tsaka nagano. Naknang toko naman talaga yan, no? Tapos isa lang yung nag-aayos. Dalawa pala sila. Tapos wala pala tayo pala yung walang load, no? Makintab yung nakakasilaw. Nakatapat kasi sa araw. Ayan, pero okay yan. Gusto ko yan maaraw. Pero ayoko yung basahin sa hig. Doggy. Doggy, pilay ka na eh. Ay, nasa kalsada pa din. Kawawa naman si Doggy. Pinabayaan. Tapos inborn pala, no? Sinisisi natin yung may-ari. Inborn palang ganun. May kapansanan pala talaga yung aso. Pero kahit nasa kalsada pa rin, mamaya masagasaan yun. Yan, may araw na sa wakas. Pero may napatak pa din. Okay lang yung mahina lang naman yung patak. Tagal kasi maayos ito para di na tayo dadaan dito. Diretso na doon sa isang expressway. Tumindi na yung araw good job. Grabe haba. Dito pa lang may nakahinto na. Yun, sakto. Umandar na. Sana butan natin yan. Malaking bagay yan kasi ang haba ng pila. Ibig sabihin maghihintay tayo. Tagal nun. Malaking bagay sa natin yan. Matitipid sa oras. Nice. Dire-diretso. Basinahan niya yung mga sumasalubong. Delikado yung counterflow. Isa yan sa mga bihirang-bihira na ginagawa natin. Simula pa nung natuto tayo magmotor. Tsaka isang beses kasi sinubukan ko yan. Mga bago-bago pa. Yung isang motor pa yung gamit natin. Na-stuck ako doon sa gitna, pasalubong. So na-traffic na yung both sides kasi hindi na ako makabalik doon sa lane ko kasi traffic. Tapos yung pabalik, hindi na rin sila makadiretso kasi nakaharang ako. Dalawa kasi kami, sinundan ko. Isa nakapasok siya ako, hindi. Iyang-iya ako Iyang-iya ako sa sarili ko Kaya simula nun, hindi ko na masyadong ginagawa. May nagka-counterflow pa rin tayo minsan. Pero yung lang, yung pa isang sasakyan lang yung gino-overtaken natin pagka nakahinto. Hindi yung isang buong diretso na counterflow talaga. Nakakaya kung maipit na naman. Doon yun sa yung lumang open canal. Yung sikip pa yun dati, tapos parang lubak-lubak pa. Doon ako naipit. Kaya ngayon bihira na tayo mag-counterflow. Na-trauma tayo doon. Hindi mo na-trauma, napahiya tumatak sa akin yun Tsaka mahina tayo dumiskarte, lalo sa singitan. Kaya pag nag-counterflow, hirap na hirap talaga makabalik sa lane.
Pero sa iba, sa ibang nagmamotor, pag nakita nyo parang easy lang eh, relax lang eh. Tayo, nagpapanik na tayo nun, na-stuck tayo dun eh. Wala rin naman ako magawa kasi wala rin ako pupuntahan. So huwag ka pumasok dun dapat kung hindi mo alam gagawin mo pag nandun ka na. Ito, tuyo na, nice. Wala nang spray siguro dito. Sakit na ng back leg ko. Pagpasok din sa expressway, bubukas ko lang yung visor ko para matuyo yung kabilang side ng ano, baka sakaling matanggal pa. So tiisin nyo muna yung hangin. Yung pipito yan sigurado. Okay, open natin dito para lang matuyo sa hangin. Ayos na, tuyo na. Dito tuyo rin yun yung sahig. Nice, good job. Uy, nabati. Pumatak bigla. Sinabi kong tuyo yung sahig. Okay, dito, end cap. Basa na yung pantalon natin sa pawis. Kasi nga, hindi nahanginan yung pantalon eh. Ayokong batiin, pero parang maluwag. Pera usog. Yung pala dati sinasabi ko, pera usog. Uy, siraan to. Ayun to. Oh, lakas. Sige, pasok, Alphard. Ito yung konting space kasi baka bigla mag-break nila. Kita na sa unahan. Ayan, kita na natin. So dito, huwag tayo masyadong malikot. Ano lang natin, isang pwesto lang kung kaya. Kasi visibility, hindi kagaya yung ginagawa natin. Palipat-lipat tayo ng lane. Baka hindi tayo makita ng ibang sasakyan. Pagka ganito eh, inaano ko pag ganito nakalakas, wini-wish ko na lang na kaya i-hold nung sapatos natin yung tubig. Hindi siya mabasa sa loob. Kasi kahit pa paano may waterproof pa rin siya. Yung bago lang siya waterproof eh, nung tumagal hindi kaya eh. Waterproof kung tamang ulan lang, pero kung medyo malakas tapos dire-diretso, hindi na siya nagiging waterproof, hindi niya kinakaya. Siyempre ganoon naman talaga eh, may limit, di ba? Yung pagiging waterproof, kung tatagas o hindi. Bilisan nyo, go, baka mag-stop yan. Mukhang kanina pa naka-go. Okay, Hotel 101. Sana hindi ka traffic. And market, hindi masyado. Singit pa ba tayo? Oh, kasya. Uy, ba't mo bante? Stop pa, ayun. Alam na pala nila mag-go. Okay, mabait si 101 sa atin. Hindi masyadong traffic. Actually, wala. Stoplight lang. Isang stoplight lang hinintuan natin. So sinisingitan nila, hindi natin kayang sumingit dyan. So hindi tayo papasok. Baka bumara tayo eh. Pera usog, tuyo pa rin yung sapatos natin. Hindi, yung medyas. So sana dire-diretso. Kasi malapit na rin naman. Sana wag na siyang pasukin ng tubig. Kapote sa pantalon, minsan pinapasok yan dito sa may ano, sa may bandang singit. Yung ano, punja, sa punja. Alam niyo ba yun? Punja pa tawag doon. Basta dito sa may laylayan. Kapag doon nababasa, parang ang pangit tignan eh pag nasa opisina ka. Doon lang yung basa, sa may singit lang. Tok-tok ko lang yung visor para mahulog yung mga nabubuong tubig sa loob. Shit, nabati ka agad. Sabi ko pera usog eh. Nakaramdaman ko na lumalamig yung medyas ko. Konti na lang eh. Di sa kaliwa, lagi nauuna tong kaliwa eh. Kasi di ba nagkakambyo at saka pinantatapak sa sahig madalas.
maraming movement yung kaliwa eh. Compare sa kanan na pampreno lang. Ano, kakasabi ko lang eh. Pwede na tayo mag-open ng visor dito. Traffic. Kaya mo na mabasahin kabilang side kasi konti na lang naman yung anda rin natin. Hindi natin kailangan masyado mag-visor. Kailangan na sumingit kaso baka mapersa tayong kumanan pag dito tayo sa kanan sumingit. Pero malayo pa naman. Sakto, go na sa atin. Nagawa mo. Go eh. Nasagasaan ka dyan. Okay, pinapasok na yung mukha natin ng tubig. Teka lang. Gamitin natin itong visor kahit basang-basa na yung both sides. Sir, palagay lang. Basa yung gloves ko, baka mabasa. Salamat, Paps. Okay, so dito na tayo. So, thank you ng matindi sa pagsama, sa paghatid. Dito na natin tapusin. Hanggang sa muli. Bye-bye.